Noong Biyernes, humiling ng temporary restraining order sa Korte Suprema ang mga abogadong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte laban sa impeachment proceedings sa House of Representatives. Pag-usapan natin dito kasama ang pinakabatang delegate ng 1971 Constitutional Convention at ngayon ay Chairman at CEO ng Philippine Red Cross, former Senator Richard Gordon. Magandang gabi po, Senator Gordon. Welcome po sa Arangkada Balita. Senator, mukhang nakamute po ata po kayo. Senator? Yes, Senator. Opo, mabilis na lang, kunan po lang namin kayo, Senator, ng reaction nyo dahil sa ikalawang pagkakataon ay dumulog sa Korte Suprema nga po itong kampo ni VP Sara tungkol sa impeachment case laban sa kanya. Ano po ang reaction nyo dito? They will try to exhaust all their pero siyempre, ang sukado sa magdidesisyon nga. Pero palagi ko, mahirap ma-reverse ang decision ng House. Impeachment yan eh. At ito talagang karapatan ng House na kuwakan ng mga kaso laban sa isang impeachable officer like the Vice President. Senator Gordon, doon sa naging sagot po ni VP Sara ng kanyang legal team, sinasabi niya na yung ginagawa daw po dito sa House ngayon, lalo na itong clarificatory hearing ay labag daw po sa Constitution. Tama po ba? Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Siya nililitis, no? At saka karapatan ng Kongreso na mag-imbestiga sa mga impeachable offenses. And kung iniimbestiga, sasabihin mo lahat na hindi tama yan, so gano'n. Pero ang tingin ko, tama yan, nasa lugar yan. Dahil ang mga kasong iniimbestiga sa kanya, malinaw, culpable violation of the Constitution, drafted corruption, other high crimes, betrayal of public trust, yan ang mabigat, no? Palagi ko, tama yung ginagawa ng House. At ang mga tao yan, nung nag-imbestiga yung House noong nakaraang taon, para ang ebidensya na pwedeng hindi pwedeng harangan niya na sabihin na I will ignore you, I will go to the Supreme Court, hindi tama yung ginagawa. Kailangan sagutin nyo. Hindi po sagot. Opo. Senator, ganito pa, medyo hindi lang humaganda yung signal po ninyo. Pero isang tanong pa po. May mga nagsasabi na sinasabi yung pakay lang daw po na itong clarificatory hearing ay para siraan lang ang ating Vice Presidente. Kasi nga, uungkatin yung kanyang SALN, uungkatin yung kanyang bank accounts. Ano pong masasabi nyo doon sa mga nagsasabi po ng gano'n? Ang SALN talagang lahat ng nagkakaroon ng posisyon na file ng SALN at pwedeng buksan yan sapagkat yan ang magpapatunay kung ikaw ay may kalokohang ginagawa o nangungurakot ka. O lahat yan. So, lahat ng mga maliliit na kulangot issue ang tawag ko dyan, ilalabas dahil gusto lang umiwas. Wala nang iwasan nandiyan na yan Kailangan, pag umiiwas kayo, that means guilty kayo. Oo nga po. Ganito, Senator, talagang medyo choppy lang po yung signal. Pero huling tanong na lang po, ano hong ginagawa ng preparation po ngayon ng Red Cross ngayong Holy Week po? I'm sure meron ho kayong mga tauhan na ikinalad po ngayong panahon na ito. Over 2,000 people ang Red Cross na nasa mga kalye at lahat ng mga highway, binabantayan namin baka may madisgrasya sa mga beaches, sa mga bisita iglesia, nakada mga kawani ng Red Cross. Meron tayong we have about 60 ambulances on the ground all over the country. At kung kulang yan, tatawag lang kayo sa 143. Makakapagpapag tayo ng ambulansya at makakapagbigay ng unang linas at may unang lunas at tutulungan kayo ng Red Cross at any time. Okay, sige po. Maraming salamat po, Senator Gordon. Mabuhay pa kayo, sir. At ingat po. Yeah, salamat.